Kim at Paulo, nagmumuni-muni tungkol sa pananampalataya, ibinahagi ang kanilang mga plano para sa mahal na araw. Ang panahon ng Kwaresma ay isang pagkakataon upang huminto mula sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay at muling kumonekta sa sariling pananampalataya. Kahit ang mga pinakapusong bituin tulad nina Kim Chiu at Paulo Avellino ay kumukuha ng mahal na araw bilang isang kinakailangang pahinga mula sa trabaho, na nagbibigay daan sa kanila na magnilay sa buhay at palakasin ang kanilang pananampalataya. Lumaki si Kim sa isang masigasig na kapaligiran. Tuwing linggo, nagsisimba sila ng magkakasama bilang pamilya. Bago pumanaw ang kanyang ina, siniguro nitong maipasa sa kanilang pamilya ang kahalagahan ng panalangin at pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Itinuro rin ng kanyang ina sa kanila na magdasal ng rosaryo, na ginagawa pa rin niya araw-araw. Gayun din, ang pamilya ni Paulo ay napakabukas din tungkol sa kanilang pananampalataya. Ibinahagi niya na madalas silang nagpapalitan ng mga talata mula sa Biblia para sa pampatibay ng loob, lalo na sa mga mahihirap o abalang araw. Nang tanungin kung ano ang nais nilang simulan muli sa kanilang buhay. Kung sakaling magkaroon sila ng pagkakataon, sinabi ni Kim na wala siyang babaguhin dahil nakikita niyang regalo ang buhay mismo, anuman ang anyo nito. Lahat ng struggles, highs and lows ng buhay, kailangan mo talaga pagdaanan yon para mas lalo mong ma-appreciate ang buhay, sabi niya. Bukod dito, lahat ng mga hamon na pinagdaanan niya ay sulit, mahirap siya, pero masarap siya kapag naabot mo. Samantala, inamin ni Paulo na nagkamali rin siya sa buhay, pero wala namang sa tingin niya ay may malaking epekto sa iba. Kaya't mas pipiliin niyang huwag magbago ng kahit ano. Lahat ay naging maayos sa huli. Kaya mas gusto niyang iwanan na lang ang mga bagay kung ano sila. Sa mahal na araw na ito, umaasa si Kim Pao ng mas tahimik at mas mapagnilay-nilay na panahon. Gusto ni Kim na pumunta sa isang lugar na hindi matao para makapag-isa. Bahagi ng kanyang plano ay bisitahin din ang simbahan at isakripisyo ang isang bagay bilang anyo ng sakripisyo. Ganoon din si Paulo, na mas pinipiling umiwas sa karaniwang mga tao sa bakasyon dahil mas gusto niyang maglaan ng oras para magmuni-muni. Ina-assess ko yung mga pagkakamaling nagawa ko, o kung paano ko pa mai-improve yung mga parts ng personality ko na tingin ko hindi maganda yung epekto sa ibang tao, ibinahagi niya. Tulad nina Kim at Paulo, naway gawing panahon ng pahimakas ang mahal na araw upang magmuni-muni at muling ituwid ang ating landas sa mga tunay na mahalaga.